For today's video ay mag-prepare pala ako ng pangtanim na garlic. Ang tawag pala nitong garlic na to ay Crayola. So ito pala yung garlic na burgundy or red. So yan nga guys, yung mga garlic na itatanim ko. Pinaghiwa-hiwalay ko na yung isang garlic. Ayan guys, yung isang ngipin niya ganyan. Hiniwalay-hiwalay ko na siya para piniprepare ko na siya para sa taniman. Itanim ko na siya sa aming garden. So ito pala yung giant garlic, yung yellow. So ito naman yung Crayola garlic. So ito pala yung red na garlic. At napakasarap nito na garlic na to guys. Saka matigas yung kanyang puno. Ayan. So ito pala yung red. At napakasarap nitong garlic na to. Kasi nga napakabango siya. Mas mabango siya sa Printanor na garlic, yung regular garlic dito sa New Zealand. So may apat pala kami na garlic. Yung isa is Printanor, tapos yung giant na garlic, yung malaki ay, ang pangalan naman niya ay elephant garlic. So malalaking garlic talaga yun guys. Natanim ko na siya last week lang. Last month lang kasi nga ngayon is June na. So yung ano pala, yung month ng pagtatanim ng mga garlic ay dito kasi sa New Zealand ay mag-start ng winter ay May to April. Ayan guys, until May, June, until late of July. So yan po, yan ka yung pwedeng magtanim ng garlic dito sa amin sa New Zealand kasi nga malamig na yung climate, ay yung klima niya. So pag malamig yung klima ay mabilis silang tutubo. So ito naman yung elephant garlic, yung giant garlic, yung malalaking garlic guys. So ito din yung ibang garlic na, ayan, red na red talaga siya guys. Tapos napakabango niya na garlic at saka maanghang siya compare sa Printanor. Yung Printanor garlic naman ay color white, yung regular garlic lang namin. So ito na nga guys, hinihimay-himay ko na yung mga garlic, yung bawang, ayan, separate ko na siya bawat isa. So para itanim ko na siya sa garden, ready for planting na. So last month kasi na prepare na namin yung pagtaniman namin ng garlic. So dapat pala yung soil bago ka magtanim ay kailangan mo talagang palambutin, i-cultivate mo talaga siya at palambutin. Tapos ayan nga guys, nag-prepare na ako ng garlic para itanim sa garden. Ayan, inisa-isa ko na siya at hinihiwalay-hiwalay ko na siya sa isang globes. So inisa-isa ko siya guys. Pag magtanim pala kayo ng garlic ay 15 cm yung layo at saka 5 cm yung ibabaon mo sa lupa. So ganyan lang magtanim ng garlic guys. Kailangan hindi masyadong malayo para hindi din siya mabilis tubuan ng mga damo. So kailangan 15 cm lang yung apart or yung pagitan ng garlic. Kasi pag masyadong malapit din yung garlic sa pagtatanim mo ay parang hindi masyado silang lumaki. So mga 15 cm lang yung layo at yung pagitan ng garlic at saka 5 cm yung ibaon mo sa lupa. So ayan na guys, hinimay-himay ko na yung ating mga garlic na. Ang pangalan pala nito ay Crayola. Tapos medyo ano siya, red na burgundy. Red burgundy yung kanyang kulay. At mabilis pala siyang balatan guys. Kasi nga yung balat niya is parang silky yung balat niya. Medyo mabilis din siyang ihiwalay kasi nga yung bulb niya ay parang nakahiwalay-hiwalay na yung kanyang mga ngipin. So ayan guys, mag-prepare na ako ng pangtanim sa garden. Supposed to be magtatanim sana ako yung May. Kaya lang busy kami, so naabutan talaga ng June. Yung May kasi is busy kami, so lagi ding umuulan. Wala talagang time maglinis ng aming pagtaniman. Kaya nga laging umuulan at napakalamig. So ito din yung mga garlic sana itatanim ko. May garlic pa kong itatanim na Printanor yung pangalan niya at saka yung spicy garlic na
tinatawag naman na fire garlic. So ayan na nga guys, na-cultivate ko na kasi itong soil at pinalambot ko na siya. Tapos yan na guys, inumpisahan ko na magtanim kasi nga hapon na talaga ako nakastart magtanim dito sa garden kasi nga umulan. Umaga hanggang 3 PM ng hapon ay umulan. Lagi kasing umuulan dito sa amin pag weekend. So weekend lang kasi yung aking time para magtanim. So umulan pa yung Saturday, pagka ngayon Sunday, umulan pa ng umaga hanggang 3 PM. So ngayon lang talaga ako nakapagtanim guys. Mga 4:30 PM na talaga ako nakapagtanim at maaga kasi magdilim ngayon kasi nga winter. So 5 PM madilim na talaga. So 30 minutes lang talaga ako nagtanim dito. So hindi pa nga natapos yung aming pagtanipan sana ng garlic kasi nga marami pa akong itatanim. May 2 klase pang garlic na itatanim, yung Printanor at saka yung fire garlic, yung Timata fire na tinatawag nila dito guys. Mas maanghang naman yun na garlic, parang medyo spicy siya. Hot and spicy naman yung isang garlic, tapos medyo mabilog siya compare dito sa itong garlic na to. So ito naman yung kakaibang napaka tasty talaga na garlic nito kasi napakabango. Ang kaibahan naman sa normal garlic ay ito siya ay mas mabango compare yung yung isang garlic naman yung sabi ko na spicy ay medyo maanghang siya. At ito naman kaibahan ay mas mabango, mas garlic taste talaga siya. At may regular din na garlic, yung white garlic. Ang tawag naman noon sa kanila ay Printanor. So ito na nga guys, nagtatanim na ako ng garlic. So binilisan ko na guys kasi nga dilim na yung padilim na pala yung kalangitan. Madilim na nga sa labas. So mga 5 o'clock, quarter to 5 na pala itong na to guys. Kasi medyo madilim na. Tinapos ko lang na itanim to. At meron pa naman si Pumalina dito. Nagtatanim din siya ng tae. Dito pa naman sa harapan ko guys. Ito pala yung aming pusa dito na sunod-sunuran sa akin kahit saan ako magpunta. So ayan nga guys. Diyan akala niya siguro ako ay naghuhukay din. So naghuhukay din siya diyan sa gilid. Diyan pa sa harapan ko. Ayan guys, yung pusa na to ay napakalambing, sunod ng sunod sa akin kung saan ako pupunta. So pag nag-garden ako, dyan din siya nakaantay sa gilid sa garden. So yan nga guys, dyan din siya ipot ng tae sa gilid. Buti na lang hindi dyan sa pinagtaniman ko, doon lang banda sa gilid. So yan nga guys, busy ako sa katatanim ng mga garlic pero hindi ko pa talaga natapos yan guys. So may itatanim pa ako next week na Crayola garlic. So ito pala yung Crayola garlic na 6 to 8 months bago mo siya ma-harvest. So napakatagal pa lang ma-harvest yung garlic. At saka yung Printanor ay aabot pa ng 1 year. So ang palatandaan pala pag matured na yung garlic guys ay yung una niyang dahon sa baba ay magkukulay brown or mag-yellowish na siya. So it means ay pwede mo siyang i-harvest. Yun pala yung maturity nila. Makikita mo pag mag-brownish or yellowish na yung sa pangalawa or unang dahon niya. Unang dahon at ang pangalawa niyang dahon. Yun ang palatandaan na ready to harvest na siya. Mag-brown at mag-yellowish na yung kanyang dahon sa una at pangalawa. Saka pag i-check mo yung kanyang globes ay maging may matigas na din siyang skin. So ayan nga guys, yung ibang hindi ko pa na ubos na itanim. So by the next week, matatanim ko na talaga siya lahat. So ganito nga magtanim ng garlic guys. Inisa-isa ko lang siya, ayan.
biniyak ko siya ng isa-isa. So ayan nga guys, yung tinanim ko na garlic, inisa-isa ko siya nilagay dyan. So after 1 month yan guys, sisibol na siya. Kasi nga mabilis lang siya sumibol kasi malamig ang panahon. So ito yung time na malamig kasi winter dito ngayon sa amin. So yun ang maina magtanim ng garlic sa malamig na panahon talaga para mabilis siyang mag-ugat at tumubo. So after na 1 month sa pagkatanim ko guys, so sisibol na siya. Makikita mo na yung dahon niya magpa-pop up na yung dahon niya after 1 month. So after 6 to 8 months, around November to February, pwede mo na siyang i-harvest kasi 6 to 8 months lang yung garlic na Crayola ay pwede mo nang i-harvest. So ganyan katagal yung garlic bago mo i-harvest. At kailangan pag nag-harvest ka guys ay hindi basa or hindi umuulan yung panahon. Kailangan talaga siya, dry. Para hindi siya mabasa pag i-harvest mo, at kailangan na sa tuyo o isabit mo na lang siya para hindi siya masira. So kailangan i-dry mo muna siya bago mo siya putulan ng mga dahon at kanyang roots. So ayun nga guys, inisa-isa kong tinanim dyan. So 15 cm yung layo niya at 5 cm naman pag ibaon mo siya sa lupa. So inisa-isa ko talaga siyang tinanim dyan. Tapos pagkatapos niyan ay tabunan ko na siya ng lupa. So pinalambot ko na pala yung lupa bago ko siya itanim para mabilis lang siyang lumaki kasi nga malambot. At talagang napaka-abono, maraming fertilizer yung nilagay namin dito guys kasi nga yung mga sunog or yung ash, yung abo ng aming basurahan ay dyan namin nilalagay.